Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Santos, isang nephrologist, at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga lihim na kaaway ng iyong bato na nandoon lang sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi ba kayo naniniwala kung sasabihin ko sa inyo na sa gitna ng ating pinakapamilyar na pang-araw-araw na gawi, may isang bagay na unti-unting sumisira sa ating mga bato nang hindi man lang natin namamalayan? Hindi ito lason, hindi ito mapanganib na kemikal, kundi isang bagay na ginagamit ng maraming tao sa pag-aakalang hindi ito makakasama. Sa loob ng maraming taon ng aking pagtatrabaho bilang espesyalista sa bato, ang pinaka-nakababahala para sa akin ay hindi ang mga malubhang kaso ng sakit, kundi ang mga pahayag na paulit-ulit kong naririnig sa klinika. Doktor, hindi naman po ako masakit. Doktor, normal naman po ang aking pagkain at pag-inom. Bakit po kaya kapag natuklasan, mahina na pala ang aking mga bato? At nakalulungkot, marami sa mga kasong iyon ay maaaring maiwasan kung mas maaga nilang nalaman. Ang mga bato ay ang pinakamatiyaga at pinakamasipag na organ sa ating katawan. Araw-araw, sinasala ng mga bato ang dugo, tinatanggal ang mga lason, nagre-regulate ng blood pressure, pinapanatiling malusog ang mga buto at iniiwasan ang anemia sa katawan. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga bato rin ang pinakamatahimik na organ. Kapag nagsimulang masira ang mga bato, hindi ito sumasakit, hindi ito nagbibigay ng malinaw na senyales. At ang katahimikan na iyon ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang nagiging kampante. May mga tao pa ring regular na kumikilos, naglalakad, kumakain, medyo napapagod lang, bahagyang namamaga ang kamay at paa at hindi nakakatulog ng mahimbing. Ngunit ang mga sintomas na iyon ay madalas na napapansin hanggang sa ipakita ng mga pagsusuri na malubha na ang pagbaba ng kidney function. Sa oras na iyon, ang pinaka-nakapanlulumong tanong ay sana'y nalaman ko ng mas maaga. Kaya naman, sa video na ito, hindi ko gagamitin ang komplikadong terminolohiya sa medisina. Hindi ko rin kayo gustong takutin. Gusto kong makipag-usap sa inyo na parang magkaharap tayo upang tingnan ang katotohanan. Mayroong mga lason na tahimik na sumisira sa mga bato araw-araw at mas mapanganib ang mga ito kapag tumatanda na tayo. Inayos ko ang mga lason na ito ayon sa kanilang pagiging mapanganib mula sa mga hindi gaanong inaasahan hanggang sa pinakamapanganib na lason. Isang bagay na halos bawat pamilya ay mayroon, bawat tao ay gumagamit, at marami pa ang gumamit ngayong umaga nang hindi man lang iniisip na maaari itong makaapekto sa kanilang mga bato. Ang mahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo sa simula pa lang ay ang video na ito ay hindi upang manisi, lalo na upang magdulot ng pag-aalala. Ang tanging layunin ko ay tulungan kayo na maagang makilala upang maprotektahan ang inyong mga bato. Dahil ang mahinang bato ay hindi isang sapilitang tadhana kapag tumatanda. Maraming pinsala ang nagmumula sa mga gawi, at ang mga gawi ay ganap na mababago. Kaya, ano ba talaga ang mga lason na tahimik na sumisira sa inyong mga bato at alin ang pinakamapanganib na hindi inaasahan ng karamihan? Manatili kayo sa akin, dahil ang maririnig ninyo ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin ninyo sa kalusugan ng inyong mga bato simula ngayon. Mga minamahal, bago natin talakayin ang bawat partikular na lason, mayroong isang napakahalagang bagay na gusto kong lubos ninyong maunawaan. Iyon ay, habang tumatanda, ang ating mga bato ay hindi na katulad ng noong bata pa tayo. Kahit na sa panlabas ay normal pa rin tayong kumikilos. Katulad ng ating mga mata na unti-unting lumalabo at ang ating mga buto at kasukasuan na hindi na kasing flexible, ang mga bato ay tumatanda rin sa paglipas ng panahon. Sa bawat taon, bumababa ng bahagya ang kakayahan ng mga bato na magsala ng dugo. Ang pagbaba na ito ay napakabagal, napakatahimik, kaya halos walang nakakapansin. Naglalakad pa rin kayo, kumakain, at kumikilos, kaya madali ninyong iniisip na maayos pa rin kayo. Iniisip ko ang mga bato bilang isang water filter na kailangang magtrabaho sa maghapon at magdamag. Kapag bago pa ang filter, kaya nitong salain ang maraming impurities. Nalilinis pa rin ang maruming tubig na dumadaan dito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang filter na iyon ay unti-unting nagiging luma. Kung patuloy natin itong paiiralin sa sobrang daming basura, sobrang daming hindi maganda, maaga o huli ay babara ito, masisira, at hindi na epektibong makakapagsala. Ang nakababahala ay, kapag nagsimulang humina ang mga bato, hindi ito nagbibigay ng malinaw na babala, walang matinding sakit, walang emergency signal.
Medyo napapagod lang kayo, hindi maganda ang tulog, medyo namamaga ang kamay at paa, at bahagyang nag-iiba ang pag-ihi. At napakaraming tao ang nagpapabaya sa mga sintomas na iyon, iniisip na siguro dahil sa katandaan lang. Bukod sa natural na proseso ng pagtanda, kapag sumasapit na tayo sa middle age at matatanda, ang ating katawan ay mas madaling makaranas ng dalawang malalaking problema, high blood pressure at diabetes. Ito ang dalawang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease sa buong mundo. Kung iisipin ninyo ang mga bato bilang isang napakaliit at napakapinong sistema ng filter, ang high blood pressure ay parang tubig na umaagos ng napakalakas, habang ang mataas na blood sugar ay parang tubig na puno ng dumi. Parehong sinisira nito ang sistemang ito ng filter sa paglipas ng panahon. Kaya naman, ang mga bagay na noong bata pa tayo ay akala natin ay ayos lang, kapag tumanda na ay nagiging malaking pasanin sa mga bato. Ang mga gawin na tila walang pinsala, na paulit-ulit na ginagawa sa loob ng maraming taon, ay mag-iiwan ng maliliit na pinsala. At ang mga maliliit na pinsala na iyon, kapag pinagsama-sama, ay maaaring humantong sa paghina ng bato nang hindi man lang natin nalalaman. Sinasabi ko ito hindi upang kayo ay mag-alala, kundi upang lubos ninyong maunawaan ang kalikasan ng problema. Kapag naintindihan na ninyo, makikita ninyo na ang pagprotekta sa mga bato ay hindi isang bagay na masyadong malayo. Nagsisimula ito sa pagkilala sa mga salik na tahimik na nagpapahina sa mga bato araw-araw. At sa susunod, tatalakayin ko sa inyo ang bawat partikular na lason simula sa isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Lason. Bilang 4. Kakulangan ng paggalaw. Kapag bumagal ang daloy ng dugo, tahimik na humihina ang bato. Mga minamahal, ang unang lason sa listahan ngayong araw ay maaaring ikagulat ng marami dahil hindi ito isang bagay na kinakain ninyo at hindi rin isang bagay na iniinom ninyo. Ang bagay na ito ay nagmumula sa isang napakapamilyar na aspeto ng modernong buhay. Masyado tayong nakaupo at kulang sa paggalaw. Maraming tao ang nagsasabi sa akin, "Doktor, regular naman po akong kumakain. Hindi po ako masyadong umiinom ng alak. Bakit po kaya mahina pa rin ang aking mga bato?" Ngunit kapag tinanong ko kung nag-eehersisyo ba sila araw-araw, ang karaniwang sagot ay, "Hindi po ako masyadong naglalakad. Mas gusto ko pong nakaupo sa bahay para mas ligtas." Mga kaibigan, hindi maaaring gumana ng maayos ang ating mga bato kung mabagal ang daloy ng dugo na nagpapakain sa kanila. Ikinukumpara ko ang circulatory system sa isang ilog. Kapag malakas ang agos ng tubig, kusang nililinis ng ilog ang sarili nito, tinatangay ang mga basura. Ngunit kung ang tubig ay tumigil, mag-iipon ng putik at basura na magdudulot ng polusyon. Ganito rin ang ating katawan. Kapag kayo ay gumagalaw, mas malakas ang pagbomba ng puso, mas gumaganda ang sirkulasyon ng dugo, at milyon-milyong maliliit na filter sa bato ang ganap na napapakain. Sa kabilang banda, kapag masyado kayong nakaupo, bumabagal ang daloy ng dugo, at unti-unting nawawala sa mga bato ang kanilang perpektong kondisyon upang salain ng malinis ang mga lason. Ang kakulangan sa paggalaw ay hindi lamang nangangahulugan ng mahinang sirkulasyon ng dugo. Nagdudulot din ito ng sunod-sunod na mapanganib na epekto sa mga bato. Kapag hindi gaanong gumagalaw ang katawan, bumababa ang kakayahan nitong gamitin ang asukal sa dugo, madaling tumaas ang blood sugar na sa kalaunan ay humahantong sa diabetes. Kasabay nito, ang pag-upo ng matagal ay nagiging sanhi din ng pagtaas ng timbang, mas pinapahirapan ang puso at tumataas ang blood pressure. At naalala ninyo ba? Ang high blood pressure at diabetes ang dalawang pinakamalaking kaaway ng mga bato. Ibig sabihin, kahit na hindi kayo kumakain o umiinom ng anumang nakakalason, kung araw-araw kayong nakaupo ng matagal at kulang sa paggalaw, patuloy na magdurusa ang inyong mga bato araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag kong lason ng kakulangan sa paggalaw. Hindi ito agad nakakasama. Ngunit sinisira nito ang mga bato ng matagal at tahimik. Sa puntong ito, marahil ay mag-aalala kayo at iisipin na matanda na kayo, masakit ang inyong mga kasukasuan. Paano pa kayo makakapag-ehersisyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasabi na kailangan ninyong tumakbo o gumawa ng mabibigat na ehersisyo. Ang solusyon dito ay napakasimple at angkop sa inyong kakayahan. Una sa lahat, kung kailangan ninyong umupo ng matagal, ugaliin ninyong tumayo pagkatapos ng bawat 45-7 minuto. Tumayo lang, maglakad ng ilang hakbang sa bahay, mag-inat, ikutin ang pulso at bukong-bukong. Makakatulong na ito sa pagdaloy ng dugo. Isang maliit na aksyon ngunit magpapasalamat agad ang inyong mga bato.
Pangalawa, subukang maglakad araw-araw. Hindi kailangan ng malayo, hindi kailangan ng mabilis. 10 minuto lang sa paligid ng bahay ngayon, 15 minuto bukas. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular, hindi ang intensity. Ang paglalakad ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar, pagpapababa ng blood pressure at pagpapanatili ng stable na timbang. Lahat ng ito ay mga salik na nagpoprotekta sa bato. Para sa mga may sakit sa kasukasuan o nahihirapan maglakad, maaari pa ring gumalaw habang nakaupo. Ipataas ibaba ang mga binti, paikutin ang bukong-bukong, iangat ang mga kamay, paikutin ang balikat, huminga ng malalim. Ang bawat maliit na paggalaw ay nakakatulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Tandaan ninyo ito. Anumang paggalaw ay mas mahusay kaysa sa walang paggalaw. Sa bawat pagtayo ninyo, sa bawat mahinang hakbang, ay parang malinis na tubig na dumadaloy upang pakainin ang inyong mga bato. At kapag ang mga bato ay napakain ng maayos, mas lalakas ang kakayahan nitong labanan ang iba pang mga lason. Lason bilang 3, pabayana, paggamit ng pain relievers, maliit na dosis, malaking epekto. Mga minamahal, ang susunod na lason sa listahan ngayon ay halos bawat bahay ay mayroon. At napakaraming tao ang gumagamit nito linggo-linggo o kahit araw-araw, nang hindi man lang iniisip na maaari itong makasama sa kanilang mga bato. Ang tinutukoy ko ay ang pabaya na paggamit ng pain relievers. Sakit ng ulo, sakit ng likod, sakit ng tuhod, pananakit ng balikat at leeg. Lalo na kapag matanda na, mas madalas lumilitaw ang mga sakit na ito. At ang ating natural na reaksyon ay uminom ng gamot upang mabawasan ang sakit para mas madaling kumilos. Marami sa inyo ang nag-iisip pa nga na ang gamot na ito ay nabibili sa labas ng walang reseta, kaya sigurado na itong ligtas. Ngunit mga kaibigan, ang ganoong pag-iisip ang mapanganib. Sa aking pagtatrabaho, marami na akong nakasalamuha na dumating para sa kidney check-up na may malinaw na pagbaba ng function. Nang tanungin ng detalyado, hindi sila masyadong umiinom ng alak, walang malubhang sakit, ngunit may isang bagay na pare-pareho. Matagal na silang gumagamit ng pain relievers. Umiinom sila tuwing sumasakit, umiinom kahit kaunting sakit at ganoon na sa loob ng maraming taon. Para mas madali ninyong maunawaan, ipapaliwanag ko ng simple. Para gumana ng maayos ang mga bato, kailangan ito ng stable at sapat na daloy ng dugo. May mga sangkap sa katawan na tumutulong upang panatilihing bukas ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa mga bato. Ngunit ang ilang karaniwang pain relievers ay hindi sinasadyang nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo na ito. Kapag nangyari iyon, bumababa ang dami ng dugo at oxygen na nakakarating sa bato. Isipin ninyo ang isang halaman na regular na dinidiligan ng tubig. Ngayon, sa bawat araw ay bahagya ninyong pipigain ang hose ng tubig. Sa simula ay hindi pa apektado ang halaman, ngunit kapag paulit-ulit itong pinipiga sa loob ng maraming araw, maraming buwan, unti-unting matutuyo ang mga ugat ng halaman at hihina ito ng hindi namamalayan. Ganoon din ang mga bato. Ang bawat tableta ng pain reliever ay hindi agad nakakasama, ngunit ang paulit-ulit na paggamit ay unti-unting sisira sa mga filter sa bato. Ang pinaka nakakatakot ay ang pinsalang ito ay nangyayari ng tahimik. Hindi kayo makakaramdam ng sakit sa bato, walang lagnat, walang malinaw na sintomas. Sa oras na matuklasan sa pagsusuri, malaki na ang ibinaba ng kidney function at maaaring hindi na ito bumalik sa orihinal nitong estado. Sa puntong ito, maaaring itanong ninyo, kung gayon, kailangan bang tiisin ang sakit? Hindi, hindi ganoon. Napakahalaga ng kalidad ng buhay at walang sinuman ang magsasabi sa inyo na mamuhay na may sakit. Ang problema ay hindi kung gagamit ng gamot o hindi, kundi kung paano ito gagamitin. Ang una at pinakamahalagang bagay ay hindi dapat mag-self-medicate ng pain reliever sa loob ng mahabang panahon. Kung ang sakit ay tumatagal ng maraming araw, maraming linggo, iyon ay senyales na may problema ang katawan na kailangang suriin, hindi lang basta iinumin ng gamot para mawala ang sakit. Pangalawa, magsabi kayo ng totoo sa inyong doktor tungkol sa lahat ng gamot na ginagamit ninyo, kasama na ang mga over-the-counter na gamot, herbal medicines o supplements. May mga gamot na tila hindi magkakaugnay ngunit nagtutulungan upang mas mapahirapan ang mga bato. Pangatlo, sa mga kaso ng banayad na sakit, maaaring isaalang-alang ang mga pamamaraan na hindi gumagamit ng gamot. Hot compress, cold compress, masahe, muscle relaxation, light exercises, o physical therapy. Kadalasan,
Mas matagumpay ang mga ito sa pagpapagaan ng sakit ng pangmatagalan nang hindi kinakailangang labis na magtrabaho ang mga bato. Tandaan ninyo ito, ang pain relievers ay hindi candy. Kung gagamitin ng tama sa tamang oras, tamang dosis at tamang indikasyon, makakatulong ito upang mas maging komportable ang buhay. Ngunit ang pag-abuso sa pain relievers araw-araw sa loob ng maraming taon ay nangangahulugan ng pagsusugal sa kalusugan ng inyong mga bato nang hindi man lang ninyo nalalaman. At ngayon, tatalakayin ko ang lason bilang 2. Isang bagay na mas karaniwan pa at naroroon sa ating pang-araw-araw na pagkain at napakaraming tao ang minamaliit ang pagiging mapanganib nito. Lason bilang 2, nakatagong asin sa pagkain. Ang hindi nakikitang kaaway na nagtutulak sa bato sa limitasyon. Mga minamahal, kapag pinag-uusapan ng asin, marami sa inyo ang agad na sasagot, "Doktor, halos hindi po ako gumagamit ng asin, napakatabang po ng aking pagkain." Ngunit sa katotohanan, ang asin na pinakamapanganib sa bato ay hindi matatagpuan sa lalagyan ng asin sa hapagkainan, kundi nakatago sa maraming pamilyar na pagkain araw-araw. Sa aking pagbisita sa mga pasyente, marami akong nakasalamuha na may mataas na blood pressure at paghina ng kidney function kahit na sinasabi ng pasyente na napakasimple ng kanilang pagkain. Nang suriin namin ang kanilang diet, natuklasan namin na ang karamihan sa asin ay nagmumula sa mga processed foods. Tinapay, tosino, delata, instant noodles, sauces, pickled foods, at maging ang mga tila inosenteng snacks. Kailangan ninyong maunawaan na ang asin, o mas tumpak, ang sodium, ay nasa lahat ng dako, ginagamit ng industriya ng pagkain ng asin upang mapabuti ang lasa at pahabain ang shelf life. Kaya kahit na hindi kayo naglalagay ng masyadong maraming asin, maaaring tumatanggap pa rin ang inyong katawan ng sodium na higit sa ligtas na antas araw-araw. Kaya, ano ang mangyayari kapag kumain tayo ng masyadong maraming asin? Para mas madaling maunawaan, ipapaliwanag ko ng simple. Kapag tumataas ang sodium sa dugo, ang katawan ay magtatago ng tubig upang diluta ang dami ng asin. Ang labis na tubig na natitira ay nagpapataas ng dami ng dugo at nagsisimulang tumaas ang blood pressure. Ito ang paraan ng tahimik na pagpapataas ng asin sa blood pressure na hindi ninyo gaanong nararamdaman. At naalala ninyo ba? Ang high blood pressure ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay napakanipis. Kapag ang presyon ng dugo ay laging mataas, ang mga daluyan ng dugo na ito ay patuloy na bumabatak, sa kalaunan ay nasisira, nagiging matigas, at nawawalan ng kakayahang magsala. Ito ay parang paggamit ng high-pressure water jet para hugasan ng isang manipis na lambat. Sa simula ay maaaring malinis, ngunit sa katagalan ay masisira ang lambat. Ang nakababahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik. Wala kayong mararamdamang sakit, walang malinaw na discomfort. Tanging kapag regular na mataas ang blood pressure o kapag ipinakita ng mga pagsusuri na bumaba ang kidney function, naipon na ang pinsala sa loob ng maraming taon. Kaya paano protektahan ang mga bato mula sa hindi nakikitang lason na ito? Una sa lahat, kailangan ninyong baguhin ang inyong pananaw sa asin. Hindi sapat ang pagbawas lamang sa dami ng asin na inilalagay sa pagkain, kundi kailangan din ninyong bigyang pansin ang kabuuang dami ng sodium mula sa lahat ng pinagmulan. Ang isang napakahalagang gawi ay ang pagbabasa ng label ng pagkain. Tingnan ninyo ang section ng sodium. Magugulat kayo kung makita na ang mga pagkaing hindi man lang maalat ay naglalaman ng napakataas na dami ng asin. Maaaring medyo nakakainis ito sa simula, ngunit kapag nasanay na kayo, unti-unti kayong magiging mas proactive sa pagprotekta sa inyong mga bato. Pangalawa, unahin ang pagluluto sa bahay. Kapag kayo mismo ang nagluluto, nakokontrol ninyo ang dami ng asin, patis at pampalasa. Bukod dito, gamitin ang mga natural na pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, paminta, luya, turmeric, lemon, suka. Nakakatulong ito upang maging mas malasa ang pagkain nang hindi nangangailangan ng maraming asin. Isa pang maliit na tip, kung gumagamit kayo ng delatang gulay, hugasan muna ito sa ilalim ng umaagos na tubig bago lutuin. Ang isang simpleng hakbang na iyon ay maaaring magtanggal ng malaking dami ng asin. Tandaan ninyo, hindi nakakasama ang asin sa isang pagkain, kundi nakakasama ito kapag labis na kinakain araw-araw. At kapag ang asin ay nagpataas ng blood pressure, ang bato ang unang organ na magdurusa. At ngayon, tatalakayin ko ang pinakamapanganib na lason,
ang isang bagay na hindi lamang nagpapataas ng blood pressure, kundi ito rin ang pinakamabilis na daan patungo sa kidney failure. Kahit na marami pa ring tao ang itinuturing itong kasiyahan sa pang-araw-araw na pagkain. Lason. Bilang isa, asukal at pinrosesong carbohydrates. Ang pinakamapanganib na maninira ng bato na hindi inaasahan ng marami. Mga minamahal, napagdaanan na natin ang 3 lason na tahimik na nakakasama sa bato. Ngunit ngayon, gusto kong lubos kayong magbigay pansin dahil ang lason bilang isa na malapit ko nang banggitin ay hindi lamang mas karaniwan kaysa sa lahat ng nauna, kundi mas mapanganib din, lalo na sa mga nasa middle age at matatanda. Ang nakakatawa ay ang lason na ito ay hindi nagtatago sa isang nakakatakot na anyo. Wala itong kakaibang amoy, hindi ito agad nagdudulot ng discomfort. Sa kabaligtaran, madalas itong nauugnay sa masarap na lasa, kasiyahan at maging sa gantimpala pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Ang tinutukoy ko ay asukal at pinrosesong carbohydrates. Marami sa inyo ang magtataka at mag-iisip na hindi naman ako masyadong kumakain ng matatamis. Ngunit mga kaibigan, hindi lamang sa candy o matamis na pagkain matatagpuan ang asukal. Nakatago ito sa soft drinks, milk tea, bottled fruit juices, puting tinapay, pansit, cookies, instant cereals, mga bagay na ginagamit ng napakaraming tao araw-araw at maging sa umaga pa lang. Bakit ko ito tinatawag na pinakamapanganib na lason sa bato? Dahil ang asukal at pinrosesong carbohydrates ay hindi umaatake sa bato sa isang paraan lamang, kundi sabay-sabay na umaatake mula sa maraming direksyon na nagpapahirap sa bato na lumaban. Una sa lahat, ito ang pinakamabilis na daan patungo sa diabetes. Kapag kumakain kayo ng maraming asukal o pinrosesong carbohydrates, mabilis na tumataas ang blood sugar. Napipilitan ng katawan na maglabas ng maraming insulin upang pababain ang blood sugar. Kung paulit-ulit itong mangyari araw-araw, unti-unting magiging resistant ang mga sel sa insulin at lilitaw ang diabetes nang hindi man lang nalalaman. At kailangan ninyong tandaan, ang diabetes ang pangunahing sanhi ng chronic kidney failure. Kapag laging mataas ang blood sugar, unti-unting nasisira ang maliliit na filter sa bato. Sa simula ay bahagyang tumutulo, pagkatapos ay nagiging fibrotic, nawawalan ng function. Sa oras na matuklasan, marami na ang nasa panganib na kailanganing sumailalim sa regular na dialysis. Hindi lang doon nagtatapos, ang asukal ay isang tahimik na salarin sa pagtaas ng blood pressure. Maraming tao ang nakatuon lamang sa asin at nakakalimutan na ang diet na mataas sa asukal ay nagdudulot din ng pagkaantala sa regulasyon ng blood pressure. Ang matagal na pagtaas ng blood pressure ay patuloy na nagpapahirap sa bato. Kaya, ang asukal ay parehong direkta at hindi direktang nagtutulak sa bato sa panganib. Hindi pa tapos, ang asukal ay nagdudulot din ng tahimik na pamamaga sa buong katawan. Hindi kayo nakakaramdam ng sakit, walang lagnat, ngunit sa loob ng maliliit na daluyan ng dugo, kasama na ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato, ay nasisira araw-araw. Ang pamamaga na ito ay nagpapabilis sa proseso ng pagtanda at mas mabilis na humihina ang bato. Isa pang epekto na nararanasan ng napakaraming tao ay ang pagtaas ng timbang at fatty liver. Kapag ang labis na asukal ay hindi nagamit, babaguhin ito ng katawan sa taba. Ang pag-ipon ng taba ay hindi lamang nagpapataas ng timbang, kundi nagdudulot din ng metabolic disorder sa buong katawan. At kapag nagulo ang metabolismo, ang bato ang isa sa mga organ na magdurusa ng matinding epekto. Kita ninyo, ang asukal at pinrosesong carbohydrates ay isang all-out attack. Nagdudulot ito ng diabetes, nagpapataas ng blood pressure, nagdudulot ng tahimik na pamamaga, at humahantong sa obesity at metabolic disorder. Kaya naman, sa loob ng maraming taon ng aking pagtatrabaho, nakita ko na ito ang pinakamalaking salarin na nagtutulak sa mga pasyente sa kidney failure at hindi iba pang bihirang lason. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ang magandang balita ay ganap nating makokontrol ang lason na ito kung naiintindihan natin ito ng tama at gagawin ang bawat hakbang. Una sa lahat, kailangan ninyong malaman na ang asukal ay may maraming iba't ibang pangalan. Hindi lamang ito asukal kundi pati na rin syrup, honey, sweeteners, refined starch. Kapag tiningnan ninyo ang label ng pagkain, kung marami ang lumalabas na sangkap na ito, dapat kayong maging maingat. Pangalawa, magsimula sa pagbawas ng matatamis na inumin. Ang soft drinks, deboteng tsaa
at industrial fruit juices ay asukal sa likidong anyo. Napakadaling maabsorb at mabilis na nakakasama. Kung papalitan lamang ninyo ito ng purified water, maligamgam na tubig o tubig na may kaunting lemon, malaki na ang maitutulong ninyo upang mabawasan ang pasanin sa bato. Pangatlo, palitan ang puting carbohydrates ng whole grains. Ang puting bigas, puting tinapay at pinrosesong noodles ay dapat unti-unting palitan ng brown rice, oats, whole grain bread. Ang fiber sa mga pagkaing ito ay nakakatulong upang mas mabagal ang pagpasok ng asukal sa dugo, kaya hindi masyadong nabibigla ang bato. Panghuli, unahin ang natural, minimally processed foods. Kapag ang inyong pagkain ay pangunahin na gulay, isda, itlog, sariwang karne, beans at mani, automatikong bababa ang dami ng asukal at pinrosesong carbohydrates nang hindi kinakailangan ng labis na pagpigil. Tandaan ninyo, hindi pinapatay ng asukal ang bato sa isang araw, ngunit kung hahayaan ninyong tahimik itong manatili sa inyong pagkain sa loob ng maraming taon, darating ang bunga nito ng walang babala. Ang maagang pagkilala dito, ang pinakamahalagang hakbang upang protektahan ang inyong mga bato. Conclusion. Mga minamahal, napagdaanan na natin ang buong larawan ng mga lason na tahimik na nakakasama sa mga bato. Hindi ito mga kakaibang bagay, kundi mga bagay na napakapamilyar sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang lason bilang 4 ay ang kakulangan sa paggalaw, na nagdudulot ng mahinang sirkulasyon ng dugo, kaya hindi gaanong napapakain ang bato. Ang lason bilang 3 ay ang pabaya na paggamit ng pain relievers na pansamantalang nagpapagaling ng sakit, ngunit nagdudulot ng tahimik na pinsala sa bato kung inaabuso. Ang lason bilang 2 ay ang nakatagong asin sa pagkain, hindi maalat sa bibig ngunit nagpapataas ng blood pressure at unti-unting sumisira sa bato araw-araw. At ang pinakamapanganib, ang lason bilang 1 ay ang asukal at pinrosesong carbohydrates, ang pangunahing salarin na humahantong sa diabetes at chronic kidney failure. Ang mahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay ang mahinang bato ay hindi isang sapilitang tadhana kapag tumanda. Maraming pinsala ang nagmumula sa mga gawi, at ang mga gawi ay ganap na mababago kung maaga nating matuklasan. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Tumayo lang at gumalaw ng kaunti ngayon, basahin ng mas maingat ang label ng pagkain bukas, piliin ang purified water sa halip na soft drinks sa susunod na pagkain. Ang bawat maliit na pagbabago ay isang hakbang na nakakatulong upang mas madaling huminga ang mga bato. Kung nakatulong ang video na ito upang mas maunawaan ninyo ang kalusugan ng inyong mga bato, umaasa ako na ibahagi ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, lalo na sa mga nasa middle age at matatanda. Napakaraming tao ang kailangan lamang marinig ang tamang impormasyon sa tamang oras upang maiwasan ang mga nakalulungkot na bunga. At kung gusto ninyong patuloy na makatanggap ng madaling maunawaan, praktikal na mga tip upang mas mahusay na pangalagaan ang inyong mga bato at kalusugan habang tumatanda music, mangyaring mag-subscribe sa aking channel at i-on ang notification bell. Patuloy akong makakasama ninyo bawat hakbang sa paglalakbay na ito upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Ano ang pinakanagulat sa inyo sa video ngayong araw? Mayroon bang gawin na pinag-iisipan ninyong baguhin simula ngayon? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, babasahin ko at sasagutin sa susunod na mga video. Salamat po sa paglalaan ng oras para sa pinakamahalagang bagay, ang inyong sariling kalusugan. Tandaan na ang inyong mga bato ay walang tigil na nagtatrabaho araw-araw para sa inyo. Pasalamatan ninyo ang inyong mga bato sa pamamagitan ng paggawa ng tamang mga pagpipilian simula ngayon